Ang bibida ngayong umaga ang ating mga ina, kaya't nasa kanila ang corona. Hindi na kailangang magtiis para masigurong ligtas ang pagbubuntis. Malaking bagay po nun kasi nalalaman po namin kung ano yung mga dapat namin gawin, kung ano yung bawal, or kung ano yung mas nakakabuti sa amin. Malaking tulong po kasi dahil sa kalusugan namin din. Pang 5 baby ko na rin kaya kailangan kong magpaano lagi check up. Hindi po tapos ang Mother's Day dito sa Pinoy MD dahil ngayon pong umaga, bibisitahin ng mga doktor at nurse ng bayan ang isang barangay sa Quezon City para magbigay ng libreng prenatal consultation sa ating mga kapusong buntis. Dito sa Pinoy MD, kayo at ang inyong kalusugan ay number 1. Hatid namin ang impormasyon at serbisyong pangkalusugan. 120/70 naman yung BP mo. So, okay ka ba? Dapat ingatan ang inyong pagbubuntis, ha? Good morning mga kapuso! I'm Nurse Abby, your nurse on duty for Pinoy MD. Kasama ang mga doktor ng bayan, nandito tayo ngayon sa Batasan Hills, Quezon City para sa Pinoy MD Health Watch. At ang mission natin ngayong araw ay siguraduhin healthy at malayo sa sakit ang ating mga kapusong buntis. Dahil ang konsultasyong pangbuntis, dapat walang mintis. Sino sa atin dito ang nagpapa-prenatal check-up? Kasama ang mga obstetrician-gynecologist na sina Doc Raul Quillamor at Doc Maria Carla Esquivas Chua, dinayo ng Pinoy MD ang Batasan Hills, Quezon City para sa isa na namang doc tours kung saan binibisita ng mga doktor ng bayan ng ilang barangay. Hindi naman po lahat ng buntis ay nakakapagpa-check up. Kaya po mahalaga po na magkaroon ng ganitong mga opportunity na makapunta kaming mga buntis. Serbisyong buntis muna tayo para masiguro ang optimal birth outcome. Kailangan siguraduhing malusog si mami at si baby. Pagka mataas ang BP parate, nahihirapan ang baby sa loob. Hindi siya lumalaki ng tama. Okay? So, yun ang mga babantayan natin sa'yo. Malapit ka na mag 9 months. Every 2 weeks ng check-up. Ang importante kasi nakakakain ka ng gulay. Saka yung gatas mo tuloy. Una munang itinuro ni Doc Q ang kahalagahan ng prenatal check-up. Prenatal check-up, and-emphasize din natin yung importance ng nutrition. Hindi kailangan maging mayaman para kumain ng tamang nutrisyon. Para makakuha ng tamang sustansya. Kung 7 weeks pa lang po yung pagbubuntis niya, safe po bang uminom ng folic acid? Yan ang pinakatamang oras na pag-start ng folic acid. Kaya ka na ng folic acid, humingi ka sa Barangay Health Center ng folic acid. Nakaka-apekto po ba sa buntis yung pagkatapilok o pagkadapa? Yung mga sinasabi ng mga noong araw na pag natapilok daw, nagkakaroon ng bingot, hindi po yun totoo. So, wala pong katotohanan yun. Yung mga bingot, nasa sinapupunan pa lang siya. So, hindi yun dahil sa natapilok or nadapa ka. Nasa genes yun. Sisimulan ang prenatal check-up sa unang 6 hanggang 12 linggo ng pagbubuntis. Iniiwasan kasi rito ang ilang komplikasyon sa pagbubuntis. Kaya naman, bilin ni Doc, dapat bantayan ang mga danger signs ng pagbubuntis. So, pag buntis kayo, dapat hindi muna tumutulo ang panubigan ninyo. Dapat nag-check kayo ng blood pressure. Dapat tama ang increase ng timbang ninyo. Para masigurong nababantayan ito, sinimulan na rin ng nurse ng bayan na si Nurse Abby na i-check ang kanilang BP. Medyo mababa ang BP natin ngayon. Lagi po kasi po. Opo, 90/60 ka. Ha? Third pregnancy. Tapos pang ilang weeks nyo na po ngayong magsi 6 months pa lang. Dapat ay sinusuri rin daw ang development sa binti, mukha at tiyan. Tignan nyo ang pagtubo ng pagmamanas. Dapat hindi mabilis ang pag-develop ng pagmamanas or yung pamamaga ng legs ninyo, especially kung pati mukha ninyo. Tapos yung mga
maaga pa lang nagko-contract or tumitigas na yung tiyan ninyo, buong tiyan masakit, umaabot na sa balakang hanggang likod. Baka nagpi-preterm labor kayo, kaya dapat may check-up po kayo. Gaya ng 19 anyos na si Abby, sakit ng likod ang madalas iniinda. Yung pagbubuntis ko po ngayon, maselan po na mabilis po mangalay. Masakit po sa balakang. Tsaka mabilis po mangalay yung pag naglalakad. Maliit man daw tingnan ang tiyan niya sa 5 buwan, dumadalas pang sumakit ang balakang niya. Nagigising po paminsan-minsan kasi nangangalay po sa pagtulog, tapos pawisin po. Ganun. Nagtataka lang po kasi maliit po yung tiyan. Ganun. 2 beses pa lang nagpakonsulta si Abby sa doktor, kaya't sinulit na niya ang pagkakataong ito. So ito palang binigay sa'yo, folic acid pa lang. Wala na silang dinagdag. Dahil 5 buwan ng buntis si Abby, minabuti na rin ni Doc na i-physical examination siya. May gumagalaw na sa tiyan mo, wala pa? Meron na? Kailan mo na-start na nararamdaman? Sinuri din ni Doc ang tiyan at pamamanas sa binti ni Abby. Ano kaya ang napansin ni Doc? Abangan mamaya! Gusto ko po malaman kung normal po yung pagbubuntis na maliit po yung tiyan, kahit 5 months na po. Ang paniniwala ni Abby, hindi sapat ang nutrisyon na nakukuha ng bata. Maselan po kasi ako sa pagkain, tapos sinusuka ko po kaya parang hindi po nakakain ng baby. At nang magpakonsulta kay Doc, May gumagalaw na sa tiyan mo, wala pa? Kailan mo na-start na nararamdaman? ayon kay Doc, normal naman daw ang kalagayan ni baby. Normal naman daw ang maliit na tiyan sa pagbubuntis ng 5 buwan. Sa kaso gaya ni Abby na kahit 5 buwan ng buntis ay maliit pa rin ang tiyan, ayon kay Doc, huwag namang mag-alala. Dahil ang laki o liit ng tiyan ng mga buntis, nakadepende po yan sa fundal height o yung sukat mula sa pubic bone ng nagbubuntis hanggang sa tuktok ng uterus. Kaya't mga mamis, huwag hong kabahan, maigi pa rin hong magpakonsulta sa mga eksperto para syempre sigurado. Wala naman nga raw mawawala kung susundin ang makalumang paniniwala. Kaya pagdating sa pagbubuntis, marami sa atin ang naniniwala pa rin sa mga pamahiin. Kaya naman, nandito na ang mga doktor ng bayan para linawin ang ilan sa mga yan. Ang ilang pagbubuntis na po natin po? 5 po. Tapos saan tayo nagpapacheck up? Doon lang po sa may lang. Sa health center. $120.70 naman yung BP mo. So, okay ka pa. Healthy. Isa si Mommy Angie sa mga bumisita sa libreng pakonsulta rito sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Mahirap po ngayon magbuntis. Kasi pang 5 baby ko na rin kaya kailangan ko lagi check up. Sanay din ako dati sa trabaho, kaya ngayon parang medyo hirap kasi parang nanibago ako. Pinaniniwalaan din kasi niya na kailangan mag-ehersisyo para mas dumali ang pagbubuntis. Umaga at saka hapon, nag-exercise na lang. Kasabihan na lang din po para iwas sa pagmamana. Dok, totoo ba? Bawal mag-exercise ang mga buntis? Bago ko sagutin yan, Abby, masaya ako at nandito ka ngayon, nakikita kita in person. Ang ganda ng aming nurse ng bayan, di ba? Si Miss Abby. Pwede yan. Meron tayong mga exercises na akma sa mga babaeng buntis. And in fact, Abby, pwede nilang ituloy ito even after their delivery. Tulad ng mga pilates, pwede naman silang mag-jogging or mga walking, mga slow walking lang. No? Kasi kailangan nga nakakondisyon yung mga muscles ni Mami para during labor, maigi yung kanilang pag-ire. Ang paglilihi nangyayari sa mga buntis sa kanilang first trimester. Pero hindi raw nakararanas naman ng paglilihi sa mga pagkain si Angie. Sa paglilihi, asawa ko naglihi. Sabi-sabi nila dati, yung paghakbangan mo daw yung asawa mo within 3 months lang. Totoo daw yun. Kaya hindi ko naramdaman ngayon ang paglilihi. Mas malakas po siyang kumain. Totoo ba na pwede rin pong maglihi ang mga
lalaki? Ang paglilihi ay kasama ito sa first trimester ng pregnancy ng babae na kung saan ay may mga cravings sila during the first trimester of pregnancy. So pag may cravings, kasi siyempre naghahanap ka ng mga pagkain na kung minsan nga kahit ating gabi na-extend lang ng ni Mrs. yung kanya mga hilig doon sa mga lalaki. At ang si Mr. naman ay dahil nga hindi siya makaalindagaga sa paghanap ng mga pagkain na yun, parang nagugustuhan na rin yan at parang siya na yung naglilihi. Strictly speaking, hindi yan paglilihi talaga. Cravings, pero the craving is part of conception. Hindi man dumaan sa paglilihi, mas ramdam ni Mami Angie ang hirap ng pagbubuntis. Wala pa akong 35, hirap na akong magbuntis. Baka pag 35, mas mahirap. Totoo ba na 35 years old and above po ay high risk na for pregnancy? Tama yan, Abby, no? In fact, ang cut-off natin dyan is 35 talaga. Bakit 35 years old? Kasi may mga studies na nakikita nila doon na pag isang babae ay nabuntis at 35 and above, marami na mga associated na complications kasi tulad ng diabetes, ng hypertension o yung high blood, no? Mataas yung cholesterol. Pag pregnant siya at 35, kinoconsider na namin high risk yan. Hindi lang para sa nanay, pati na rin sa baby. Kaya kailangan, Abby, ikaw ay mag-asawa ka na at mga anak ka na ng before 35. Tedo. Ayan, nakapwesto na yun. Para hindi mapangunahan ng pangamba sa mga makalumang paniniwala, kay Doc lang dapat magtiwala. Ay, mga ma. Samantala, bukod sa libreng konsultasyon, ito ang munting regalo ng Pinoy MD para sa ating mga pregnant mommies. Ilagay ko dito iron, ha? Huling paalala ni Doc, kumpletuhin ang prenatal check-up at anumang problema, magpakonsulta agad sa espesyalista. Para masigurong ligtas hindi lang si baby, kundi pati na rin si mommy.